Alright, thank you, Igan and Rhea. Well, matapos ang nangyaring pagbabaha dahil sa tuloy-tuloy na pagulan noong nakarang linggo, problema naman ngayon ng ilang binahang eskwelahan ang paglilinis sa kanilang kapaligiran. Totoo yan. Oo, hirap nun. Oo nga, Mars, I miss you, Mars. I miss you. Gaya na lang ng Andres Fernando Elementary School na nagsilbi pang evacuation center para sa mga pamilyang binaha sa Valenzuela. Yes, kaya naman meron po tayo roong Operation Linis, libreng pa-breakfast at check-up pa rin, ha? At naroon pa rin po syempre ang ating serbisyong totoong kumareng, si Susan Enriquez. Kabila kayo. Kabila kayo. I miss you. Yes, tuloy-tuloy po ang ating serbisyong totoo dito sa Andres Fernando Elementary School sa Valenzuela. Sa nakikita ho natin ngayon, tuloy-tuloy sa paglilinis ang ating mga tauhan ng Philippine Navy AFP. Sila po yung katulong natin dito para maalis yung mga nabasang mga kahoy dito na nakahambalang dito sa may pakakaharapan ng paaralan. So nakakasagabal ho ito doon sa mga estudyante sakaling babalik na sila sa eskwela. Kaya tuloy-tuloy po ang ating paglilinis dito. Kahit paano naman ngayon medyo iba na yung itsura mula nang datnan ito kaninang madaling araw. Anyway, may mga evacuees ho dito dahil ginamit na evacuation center itong paaralan kahit pa nga binaha ito. So alamin ho natin mula sa kanilang principal kung ano ang mangyayari, paano. Kaya may pakain pa ho tayo dito. Meron ho tayong binigay na libreng breakfast para sa mga evacuees dito sa paaralan. Siyempre, kahit wala ho silang handang pagkain sa kanilang mga bahay dahil nagsilikas nga ho sila. At bukod ho dyan, meron ho tayong libreng paggagamot doon sa ating mga kababayan ho dito sa Valenzuela. Yan. So alamin muna natin kay Ginoong Edlita, siya pong principal ng paaralan. Sir, good morning po. Good morning po. Welcome po sa Unang Hirit. Welcome. So paano po ito? Dahil bukas kailangan may pasok na yata kayo. Paano yung mga nagsilikas ho dito mga residente? Actually, binigyan ko na po ng nakipag-coordinate po ako sa aming barangay captain at sinabi po natin na kung maaari ay magsilikas na sila ngayon pabalik sa kanilang bahay. Hindi po natin pwedeng isakripisyo ang pag-aaral ng mga bata. Bukas po ay siguradong may pasok na po ang mga mag-aaral dito sa Andres Fernando Elementary School. Ayun ang ginagawang paglilinis ngayon dito sa eskwelahan. Siyempre kasama ho natin yung mga tauhan ng Philippine Navy. Ito ho ba'y sapat ng paghahanda para bukas ay magkaroon na ng normal na klase dito? Opo, napakalaking bagay po ng ginagawa nyo sa amin. Ang amin pong apat na utility kung hindi po kayo dumating siguradong hirap na hirap po sa paglilinis. So ito ho magiging sapat na kahandaan na para sa pagbabalik klase bukas. Sigurado po, sigurado. Paano ho yung mga evacuees? Sila ho ba makakauwi na ngayon sa mga bahay nila? Makakauwi na po sila ngayong araw na ito sapagkat pababa na po ang tubig. Paliit na po ang tubig. Kahapon po, lakpas tuhod po. Hanggang hita po dito sa loob ng bakuran ng paaralan. Okay, so pwede na ho sila makauwi ngayon? Opo. Okay, habang sa dito naman sa eskwelahan is tuloy-tuloy yung paglilinis natin? Opo. Okay, maraming salamat po sa inyo. So, pwede na kayo manawagan sa mga estudyante nyo? Mga mag-aaral ng Andres Fernando Elementary School, may pasok na po tayo bukas. Handang-handa na po ang ating paaralan para sa muling pagbubukas ng klase bukas. Wala na pong bagyo, wala na pong tubig. Nilinis na po ng Armed Forces at Navy ang ating paaralan. Kasama ang GMA. Maraming salamat po si Mr. Edlita, principal po ng Andres Fernando Elementary School. So tuloy-tuloy po ating paglilinis dito para bukas handa na. At syempre tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbibigay ng libreng pagkain para sa ating mga kababayan dito na sa lanta ng bagyong si Falcon. At ang ating pagbibigay ng serbisyong medikal para sa ating mga kababayan. Back to studio po tayo. Thank you very much, Miss Susan. At bukod sa paglilinis sa ating mga sariling bakuran, dapat ngayon pa lang handa na rin tayo sa mga susunod na bagyo at malalakas na pagulan na posibleng tumama sa ating bansa. Ito paumpisa pa lang to. Kaya naman dapat ngayon pa lang ay nililinis na ang mga pangunahing daluyan ng tubig baha. Kaya naman, isang clean-up drive po ang isinagawa ngayon sa Pasig Floodway. At naroon naman si Monica at Gino. Go guys! Kala ko si Arn naglilinis Arn, mababasa daw si Arn. Alright, tuloy-tuloy pa rin po ang ating paglilinis at paghahakot dito po yan sa Barangay Santolan, Pasig. At tulad nga na sinabi natin kanina, Gino, isa kasi itong lugar na ito sa talaga namang pinakabinaha noong nakaraang taon. Kaya naman kanina, syempre, tumulong na tayo sa paglilinis dito nga sa kanilang lugar. So, kumusta yung paghahakot? Well, actually, marami ako nakita, mga damit, mga supot, mga
sako. Ito yung mga nakita mong gamit na alam mong ginagamit pa rin ng mga tao. Oo, yun actually tulad nga nung napag-usapan natin kanina, feeling namin, ito yung natangay nung baha doon sa mga malapit doon sa mga naapektuhan ng lugar. Ito yung mga gamit nila. So anyway, yun nga kasama natin ngayon sa paglilinis nitong actually ito yung kinakatayuan natin, ito yung Marikina River, ito po yung katabi ng Marikina River. Kasama natin ngayon ang CMO. CMO Batalyon ng Philippine Army, and of course, syempre ang Barangay Santolan, Pasig. And sino pa ba? Ang Solid Waste Management ng Office. Pasig. Ayan. And para mas pag-usapan pa nga kung kumusta na ba itong kanilang lugar, kasama natin ngayon ang isa sa mga kagawad ng Barangay Santolan, Pasig, si Kagawad Dino Raymunda. Hello po, sir. Good morning Sir, po. good morning po. Ayan, welcome po sa unang hirit. Ayan. Now, sir, pwede po bang pakikwentuhan kami kung kumusta po itong lugar ninyo, lalo na nitong nakaraang Falcon nga po? Actually, Thursday pa lang ng gabi, naka-alerto na kami. Pina-alerto na kami ng aming kapitan na pagka tumaas yung tubig ng level sa Marikina River, i-PPA na namin yung mga tao na sila lumikas agad dahil talagang delikado dahil ayaw na namin danasin pa yung nangyari nung Undoy nung September 26, 2009. Kaya gabi pa lang, naka-alerto na kami hanggang sa kinabukasan. Dumating ang ating city mayor na si Mayor Bobby Eusebio, at yung ibang sangay ng Pasig, mga ibang departamento, mga rescue, naka-alert na kami hanggang ma-rescue yung ibang mga tao na nakaano sa amin. So sir, usually yung mga operation ba na ganito, gaano katagal ho ba? Pagka yung ganitong mga bagyo, yung kamukha ng Falcon, mga 1 week bago malinis lahat yung mga kalat na naidulot ng bagyo pagka mga ganitong bagyo. Sir, yung sa Undoy ho ba, gaano Mas katagal grabe yun? po yun. 1 buwan po. Buti na lang po at tinulungan namin ng aming mayor na si Mayor Bobby Eusebio, ang aming kapitan na si Kapitan Siksar at aming mga barangay kagawad. 1 buwan po nalinis namin dahil sinuportahan kami sa mga equipment, mga dump trucks, lahat ng kailangan para malinis ang barangay Santolan. Maayos po namin tapos lahat. Ayun. So napansin natin, Gino, na after nga ng Falcon, yung Undoy, parang every time na may bagyo, talagang binabaha itong lugar. So sir, paano po natin ina-address ang ganyang problema? Ay sa magandang proyekto po na ginawa ni Mayor Bobby, yung nagkaroon po ng Undoy, after ng Undoy, nag-relocate na po kami ng mga tao, mga more or less, mga 1,000 families sa buong Pasig. Nirelocate po sa Laguna. Kung hindi po ginawa ng ating buting mayor yun, malamang yung 800 families na yun, kasama pa rin po sila sa aming ililikas ng bagyo. Buti na lang naagapan, Gino, yung mga tao at wala nang masyadong napinsala nga. Sir, thank you. Thank you so much, Sir Dino. At sa ating pagbabalik mga kapuso, alamin naman natin, Gino, kung saan ba nilalagay yung mga basurang naiipon dito at nahahakot natin. Kaya tutukan po kayo sa pagbabalik po natin dito yan sa Barangay Santolan, Pasig. Balik tayo studio! O yan, nakapaglinis na kayo. Siguro meron kayong mga nahalukay na mga basura. Ito, isa na naman patunay na may pera sa basura dahil ang inyong mga patapon ng tansa ng soft drinks. Aba, pwede pakinabangan at gawing accessories. Look at that. Akin na to. At sa aming pagbabalik, ibibida naman namin sa inyo mga pamporma na gawa sa tansa na pwede nyo rin pagkakitaan. Ayan, dito po yung ibang mga example sa harap ninyo. Yan po yan. At meron din kami ipapakita sa inyo dahil meron isang Thai Food Festival. At mamaya, ayan, yan yung mga tansa. Hindi pa tayo dun sa ating mga Siamese dancers. Look at that! So beautiful. Alam niyo naman ang kultura ng Thailand ay makulay at mabrilyo. Yan, with all their gold and all their beautiful dances. At mamaya, syempre, may feature naman tayo na classic Thai dish na favorite din namin yan. Sa pagbabalik po yan ng unang hirit.